Hey guys! Sino sa inyo ang maraming kasaba or kamoting kahoy sa bahay? Kung madami nga kayong kasaba dyan sa inyo, aba gawin yung kasaba chips. Dahil bukod nga sa napakadali lang naman itong gawin, konti lang yung sangkap na kakailanganin nyo dito. Basta meron kang mantika ay makakagawa ka ng kasaba chips. Na talaga namang napakagandang inegosyo at syempre napakaganda ring ngut-ngutin lalo na nga kapag nanonood kayo ng TV. So meron nga po ako ditong 3 haba ng kasaba at ito nga po ay nakalimutan ko ng ipakilo. Akin nga lamang po itong binalatan at atin po itong i-slice ng mapipino lamang po or maninipis lamang kagaya po ng singlipis ng papel para mas madali po siyang maging crispy. Napakadali lang din naman po nitong i-slice lalo na nga kung meron po kayong slicer, pero kung walang slicer ay pwede rin naman po yung kutsilyo basta make sure lang po na matalas po yung inyong gagamitin. At pagkatapos nga po nating ma-slice, pwede na po natin yung iprito. So, nagpainit na nga po ako dito ng mantika sa kaserola. At utay-utay ko na pong inihulog dito yung ating in-slice na kasaba. Ang kailangan lamang po natin sa paggawa ng kasaba chips ay kailangan po ay marami pong mantika. At kapag nailagay nyo na nga po yung ating kasaba dito sa mainit na mantika ay medyo bawasan nyo po yung init ng apoy. Kasi napakabilis lang po nitong maluto at kapag nakita nyo nga po na nagla-light brown na ay okay na po yan dahil kapag po yan ay inyong hinango ay mas magba-brown pa po yan at saka pangit po kapag napasobra inyong pagkakaluto dito, nagiging matigas po at saka medyo mapait yung chips ng kasaba. Kaya okay na po yung light brown at okay na po, luto na po yun dahil maninipis naman po itong ating pagkaka-slice. So ayan, paulit-ulit lamang po yung ating gagawin do sa ating mga in-slice na kasaba. Kaya naman kung marami po kayo dyan kasaba or kamoteng kahoy, gawin nyo na po ito. Kailangan nyo lamang po dyan ng mantika at saka kung wala naman po kayong pambudbud na powdered cheese ay pwede naman pong konting asin lang na pampalasa. Sa totoo lang po kahit walang asin may lasa na talaga itong ating kasaba chips after maprito. O diba, kitang-kita nyo naman po na napakalutong ng itsura nitong ating kasaba chips. At isa pa, maganda po itong inegosyo, diba? Kapag ito po inaibalot-balot ninyo, pwede nyo na po yung ibenta sa halaga na abot kaya po dyan sa inyong lugar. At hinati ko nga po ito sa dalawa dahil yung isa pong part ay aking bubudburan ng cheese powder. At yung isa naman po ay binudburan ko ng konting asin lang kasi nga may lasa na rin naman yung ating kasaba chips. So ayan, akin na nga po binudburan ng cheese flavor or cheese powder itong ating kasaba chips. At ayan na, ready to serve na po itong ating kasaba chips na talaga namang napakadali at napakasarap na ngut-ngutin. Kaya kung marami po kayo dyang balinghoy or kasaba, gawin nyo na po yung kasaba chips at pwede nyo po talaga yung ipangbenta. And maganda po ang tutubuin nyo dyan, lalo na nga po kapag sarili nyong tanim yung inyong kasaba. So sana nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw. Thank you for watching.